Good morning again. Ito yung mga lansones ko dito sa Halcon Goat Farm. Yung dito lang sa taas, meron mga 300 mahigit na puno ng lansones. At nagsisimula na silang may lumalabas na pakunti-konti. Ito yung tinatawag nilang tapaw, na yun yung mga unang bulaklak na bago lumabas yung tunay na bulaklak. So ito yung mga panimula, kumbaga. May mga tawag nila ng mga tao ko rito, giting-giting. Yung initial flowering ng mga lansones. Hanggang doon na yun, doon sa dulo. So mga more than 300 trees ito. Pero doon sa baba, yun sa baba, meron 500. So mga 800 dahil nung bumaha ng bagyong Nona ay naanod yung iba. So at least may natira pa. Sayang nga lang, nakakapanghinayang dahil sa dami ng naanod. 1,500 lahat ito, at yung kalahati ang na naanod ng baha noong nagkaroon ng bagyong Nona. At least kung magkaroon na ng ng bunga, ay medyo maayos pa rin ang ani. Pagka iniikot natin na ganyan, ang makikita ninyo, overlooking ito ng Calapan City. Pero ito yung mga tanim naming napier. Mga napier yan. Yun yung pakain ng kambing. At supplement nila ngayon tag-araw, pero mas gugustuhin naming anihin ito bago magtag-ulan, para sa tag-ulan na pagkain nila. Sa ngayon kasi ay marami naman hindi naman ramdam ng El Nino rito, kaya okay lang na hindi sila kakain muna ng napier silage. Maraming rito, kita nyo, berdeng verde pa rin mga damo rito. Walang El Nino dito sa farm dito sa Mindoro. Ito yung Indigofera. Yan. Dami ngayong bulaklak, mamumunga, at pag makapag-harvest muli at magtatanim. Yan, lalaki ng Indigofera namin. Yung nasa baba, yun yung nakikita niyong malaguron, ay napier din. Tapos meron ding kaming tanim na sitaria. Bagong tanim pa nga lang sila, pero magaganda. May mga damo nga lang, hindi pa nalilinis ito. Pero okay lang dahil bagong tanim lang ito. Mga 1 month. Ito yung bagong tanim na sitaria. At ito yung mother plant. Kita nyo, ang dami. Pwede na ulit kaming kumuha dyan at ipakain namin sa mga kambing. Ito naman yung sorghum.
Yan, sorghum yan. Ito. Oh. Sorghum yan. Tapos, napier ulit yan sa baba. Yan. At yung malalaki doon. Yan, napier. Ready to harvest na yan. Mga napier na yan. Oh. Matangkad pa sa akin. So, yan ay pwedeng silage. Bago magtag-ulan, isa-silage na namin. Ang background, yan, nakikita ninyo yung Mount Halcon. Yan, ayan si Balong, si Lawrence. Mag-hi ka, Balong. Gandang araw. Yan ang Mount Halcon. Ganda. So, ngayon halos hindi na niyo makita yung lansones dahil natatabunan ngayon ng indigofera. Doon sa dulo, doon sa may bundok. Tingnan ninyo, maraming nyog pa rin yan. Tanim ng mga taga rito. May kanya-kanya. At ipapakita ko sa inyo yung bahay ng mangyan. May mga mangyan dito na nakatira pa rin doon sa bundok. Yun, isang community yan. Kung makikita ninyo, yan sila. Yan, bahay ng mga mangyan yan. Medyo malayo pero yan yung community nila. Ayan, pagmasdan yung mabuti, may mga bahay doon. Asan na? Ayun. Yun. Yun. Mga bahay ng mangyan yun. At uso pa rin sa kanilang kaingin. Yun. Pero doon naman, tinatanman nila ng mga kahoy at saka kape sa kanyog. Ayan, mas malinaw. Mas malinaw ngayon yung makita. Saan yung daan ng tatapakit? Doon sa mga kahapon. Yung mga nakita mong mga mangyan doon nung nag-aayos tayo ng hose, yun yun. Nung nag-landslide sa bagyong Nona, yan ang tumabon dito sa farm. Almost 50 hectares daw yan. Kaya tinabunan yung ilog at natabunan at nagkumalat yung tubig, yung malalaking bato at nagkaroon ng baha dito sa amin. Ayun, naanod yung iba kong mga tanim. Ayun, sige mo yung isa sa tauhan ko rito, saka si Ronnie. Sila yung mga namamahala dito sa farm saka sa mga kambing namin. Yan. So hanggang dito lang muna at update namin kayo sa susunod na gagawin namin ngayong umaga, mga activities namin. Okay, bye bye.